Senator Amy, I'm telling you, pag hindi ka nagsalita na adik yung kapatid mo, pag hindi ka nagsalita na lumuhod ka kay Pangulong Duterte na nagpalibing sa inyong tatay para hindi lang sama sa narcolis si Marcos at nangako ka na siya ay magpaparehab at magbabagong buhay. Ayon sa aking Ito ang panibagong pasabog ng political vlogger na si Maharlika sa kanyang recent vlog kung saan tila pinangalanan na nito ang senadorang si Amy Marcos na isa sa mga pwedeng maging susi para malaman ng publiko kung mayroon ba ang Pilipinas na pangulong adik. Kahit umano labag sa loob ni Maharlika na pangalanan sa Senator Amy Marcos, ngunit para sa bayan, dapat nang aminin ng senadora na ang kanyang kapatid ay napasama talaga sa Philippine Drug Enforcement Agency list at sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakuha niyang magmakaawa at lumuhod ng senadora para lang hindi sana masama sa narcolis ang kanyang kapatid. Ayon pa kay Maharlika, kung hindi umano magkukusang mag-drug test si PBBM, walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos ang magpapatunay na totoo ang sinasabi ni Maharlika. Wala raw magagawa ang veteran vlogger kung ipipilit pa rin ng Pangulo at ng PDEA na hindi totoo ang kanyang mga ebidensyang inilabas. Ngunit isa lang raw ang kanyang mapapanindigan. Alam raw mismo ni Senator Amy Marcos na si President Bongbong Marcos sa isang durugista. Narito ang exclusive video na paghamon ni Maharlika kay Senator Amy Marcos na sabihin na sa taong bayan ang buong katotohanan na minsan ang niloko ni PBBM ang resulta ng kanyang drug test. At para isalba ang kanyang nakababatang kapatid, ay nakuha raw ni Senator Amy Marcos na lumuhod sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte para hindi pangalanan si Bongbong Marcos. Narito ang full video. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Senator Amy, I'm telling you, pag hindi ka nagsalita na adik yung kapatid mo, pag hindi ka nagsalita na lumuhod ka kay Pangulong Duterte na nagpalibing sa inyong tatay para hindi lang sama sa narcolis si Marcos at nangako ka na siya ay magpaparehab at magbabagong buhay. Ayon sa aking informante, noong panahon na babawian na nga ng buhay ang tatay ni Marcos Jr. na si Senior, ay hindi maghagilap si Marcos Jr. Si Bangag. Kasi nakikipag-jamming. Bangag-bangag. Namamatay na lang ang tatay mo, hinahagilap ka pa. Oh. Nagulat ka, no? Sa Makiki, Hawaii. Makiki Heights. Diba? Nagulat ka, paano ko nalaman yan? Diba? Ilang minuto na lang, binabawian na ng buhay ang tatay mo, nagbabangag ka pa rin. Kaya nga hindi ka naman nag-alaga sa tatay mo. Ang mga press release mo na kunyari mahal mo ang tatay mo. Pero sa moment na sa deathbed ang tatay mo, nasa sick bed siya, ikaw ay bangag. Kaya ikaw ang pinakanuknukan ng sinungaling. Dapat sa iyo ay hagupitin ng taong bayan. Dapat sa inyo ay mawala na dahil nilalapastangan nyo ang pera ng bayan at talagang sinasaid ninyo. At talagang puro kasinungalingan, puro pulburon, puro pagnanakaw ang ginagawa mong lintik ka. Ngayon, mga palangga, May 13. Ayon sa ating informante, itong si Kumar, si Lisa ay may mga illegal na negosyo kasama ang mga senador. Kaya nga palangga, wala tayong aasahan sa senador at sa mga kongresista kasi halos kasabwat nila, nakita niyo yung mga naglabasan na picture. Ayon sa ating informante, kung gagawin lang daw ng gobyerno kung may matino tayo, makikita ang mga pangalan ni Chis Escudero na may illegal business with this person, with Mekos, with Lisa, si Subiri kasama. Lahat, okay? Halos lahat ng minimit ni Kumar ay may mga negosyo silang Mekos. At ito daw ay deadly. Deadly ba? Notorious. Kahit sa mga Indian community. Ayon sa ating source, Nilda Ruiz, thank you. Ayon sa ating source, na itong si Kumar ay hindi lang po pa-cute-cute ang alam. Marami
na kinasasangkutan na mga negosyo na nakikipag-sosyo sa mga politiko. Well, nakipagsosyo sa politiko. Ano ang negosyo nila? Legal or illegal? Kung kukunin lang ang tamang datos, tamang dokumento dito sa mga illegal na negosyo ni Lisa, sa mga senador, sa mga kongresista, ito ang mga hayop na to, ito ang mga sinungaling. Kaya sabi ko nga, kawawa talaga kayo kung hindi kayo kikilos. Dahil ang pinakasinungaling, ayan mismo si Marcos Jr. na nakikita mo ng bangag-bangag, ngiwi-ngiwi, pero nagpapaniwala pa ang iba sa inyo. Pero alam ko, konti na lang naman. Konting kembot na lang yan. Kaya dapat itong si Senator Bato sa next hearing, pipigayan niya si Kumar kahit nakakilala lang daw niya. Pakita mo, Senator Bato, na hindi ikaw isa sa mga ka-business partner ni Kumar. Makikita naman ng taong bayan yan, the way you handle the question. Magbabantay ang taong bayan. Okay? Magbabantay ang taong bayan. Kinakawawa nila si Morales pero hindi magiging kawawa si Morales dahil ang mga taong bayan ang tutulong sa kanya. At nasa likod niya dahil nagsasabi siya ng totoo. Dahil paulit-ulit sinabi ng Morales na hindi naman siya lumabas dahil para pagbintangan si Marcos Jr. at si Maricel Soriano. It just so happened na siya ang team leader or investigating agent during that time. Bakit hindi natin tanungin sa anak-anakan ni Maricel Soriano na pumunta doon sa sa PIDEA? Itodo na natin to. Okay? May na-receive ako kaninang impormasyon tungkol sa confidential informant. Di ba? Nag-release tayo? Okay, i-describe ko ha. Anak-anakan ni Maricel Soriano, medyo chubby. Okay? Sino yon? Oh. Cheng, 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 cheng. Kanta tayo ng pasko yun pamasko. Chen 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 chen. Oh. Marami kasi. Wala pa nakakakuha. Yung o, diba? Oh. Ano daw gender? Chen 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 dan 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 chen 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 chen. Anyway, so isa yan. Okay? Dahil napag-alaman natin, ang dami kasi, ang dami nagsumbong. In fairness, ang daming nag-concern noon sa kay Maricel na mai-rehab siya. Of course, mga relatives niya, number one yun. But anyway, alam na natin. Kaya inaatake ng personal etong si Morales kasi totoo na siya ay lumagda doon sa paper na yon, sa pre-op and authority to op na yon nung gabi nung 2012. Kaya naman, talagang gustong sirain ng mga kasabwat ni Marcos Jr. dyan sa Senado ang personalidad o kredibilidad ni Morales. Alright? Yan ang, lalaki daw? Okay, well, lalaki. Lalaki o babae? Lalaki. May lalaki, may babae, di ba? Hindi na naman isa informante. Baka ilabas natin ang folder. Yung blue folder dyan, ha? Ang blue folder, baka nandiyan dyan. Anyway, mga palangga. Kaya nga sabi ko, napakasinungaling talaga nitong Marcos Jr. na ito. Imagine mo, kung bakit sila gigil na gigil. Ang maisog rally lang. Ang maisog rally hinaharangan. Nilalagyan ng mga truck. Diba? Yung mga venue nilalagyan. At recently, ang sabi, nag-release sila, may briefer na raw ang DOJ at gusto pa arestuhin si Pangulong Duterte
si Sara, si Bato. Kaya ang sabi ko dito kay Bato, itodo mo na yan, Senator Bato. Alam mo, hindi ka kakampiyan ni Marcos Jr. kung whatever man, I'm just saying, hindi ko sinabing ito yung nangyayari. Whatever, kung pangakuan man ikaw, kung ano man, whatever na i-entice ka na ito, wag mo nang masyadong ilabas itong issue na ito. Wag ka na masyadong magtanong dito kay Morales. Wag ka magpapaniwala dyan, Senator Bato. Itatapon ka nila, hindi lang sa Komunoy, baka sa Yungib. Yungib. Sa bangin. Okay? Doon kayo tatapon. Huwag ka pagpapaniwala sa mga bangag na yon. Sabi ko nga sa'yo, you are the most powerful person in your committee. Then you have to deal with the issue, the argument. Huwag kang sumabay sa kanila sa pagharas. Okay? Pagharas, panindak kay Morales katulad ng ginawa ni Jinggoy Estrada at katulad ng hindi pagsalta ni Robin Padilla na caregiver lang pala ang peg doon sa Senado. Imagine mo, inalayan si Maricel Soriano, saka ganun-ganun. My God, artista 101 talaga, acting 101. So kaya sabi ko, dapat si Robin Padilla, caregiver ka na lang. Kasi inalalayan mo si Maricel, nakakala mo naman, nakakalakad naman. Nakapag-ayos mga ng bonggang-bongga. Nagganon. Alam mo, kayang-kaya ko yung mga drama na yun, na kunyari, dahan-dahan na. Pero ganon-ganon na siya. Ganon-ganon. Mister, ganon. Ginagawak siya ng bag niya. Tapos nakaganon doon. Tapos alalay-alalay ni pangalan nito, ni Robin Padilla. My God! Alam nyo, sa totoo lang, nakakaawa Pilipinas. Kasi yung mga umuupo, unang-una mga walang balls, walang utak, mga bayad pa, mga prinsipyo, kawawa talaga kayo. Kaya pwede nga lang, bumalik na lang tayo sa wala nang mga politiko, wala nang tax, barbaric, kanya-kanya na tayo. Kasi wala naman tayong gobyerno eh. Kaya nga tayo may gobyerno to take care of our country. Pero na ginagawa ng mga ginayupak na yun, kung hindi caregiver, naglo-lawyering sila. Okay? Dito sa mga sindikato. Di ba? Tagapagtanggol ng mga sindikato. Ano ganyan? Maricel, ganun ang puto. Ano ba yung bag niya? Ganun siya, oh. Sabi niya, nakaganon. Kitang-kita mo, you know what? Kayo mga artista, hindi na, alam ng mga psych, may mga psych, the way na umarte si Maricel Soriano doon, artista talaga. Kaya, di ba, kunyari, dahan-dahan. Ako, gusto mo, pilay-pilayan pa ako doon eh. Ganon-ganon pa ako doon, di ba? Parang puting lang. Anyway, buisit. Best actress nga. Ngayon, mga kababayan, yung sa kay Pangulong Duterte, okay? Yung sa ICC na yan. Di ba sinabi, Diyos ko po, last year pa lang, pinagsasabi ko na yun sa inyo, in-expose na natin yan. In-expose na natin na yan ay gawa ni Lisa kasi they want to stay in power. Gusto nilang ipadampot, mo kasama si Sara, idinamay, di ba? Gusto nila magstay sa power at talagang magiging polboronic country na kayo. Magiging, okay. Okay, yeah. Ang dami mga pasabog. Yes, imagine mo, ang ginagawa ng gobyernong ito ay talagang puro pang gigipit at mga ignorante, arogante, polboronte. Di ba? Sabi ni Ed sa kanila, ni Baste, ang mukha ng Pilipinas, ayan, tignan yung mukha ni Lisa. Kasi tinanong si Basti ng third floor, di ba? Tungkol sa, sa tattoo. Ano masasabi mo, sinabi ni Lisa na, may mga tattoo daw, hindi mabuting tao. Ang sabi ni Basti sa kanya, yung mukha ni Lisa, yan ignorante. Siya ay ignorante. Siya ay mukha ng ignorante, polborante, bangagante, lahat. Yan ang nakikita ninyo. Ngayon, ano gagawin nyo? Mga polis. Imagine na mga polis, kayo mga palangga, pinagbabawalan kayo mag-cellphone. Ano yan? Nasa 2024, na tayo ngayon na panahon. Lahat may social media, lahat may cellphone.
Pinagbabawalan kayo ng gobyernong bangag na huwag kayo mag-cellphone habang kayo ay nasa duty. Kahit na, pag petiks lang, pwede ka mag-text sa anak mo. Pinagbabawalan kayo, pero sila okay lang mag-cellphone, yung mga boss. Pero kayo pinagbabawalan para hindi daw kayo makanood kay Maharlika at sa iba pang mga vloggers. So, ayaw nilang malaman ninyo kung ano yung totoong nangyayari kasi itong mga information natin galing mismo sa loob ng gobyerno na sukang-suka dito sa mga kidnapper, smuggler, lahat sindikato o mafia na gobyernong ito. Lahat kinamkam na nila. Pinwesto ang kanilang mga pinsan, mga kamag-anak, lahat, hindi man lahat, okay? Kasi I believe, hindi naman siguro lahat ng kamag-anak ay nagugustuhan yung kanilang mga ginagawa. So, pinwesto na nila ni Marcos Jr. May naramdaman ba kayo? Di ba nung panahon ni Duterte, first 2 years, talagang talagang umusad yung mga build, mga buildings, yung paghahabol niya sa mga tax evader at paghahabol niya sa war on drugs. Pero ngayon, hindi talaga deadly ang magiging approach sa drug problem ng Pilipinas kasi mismo ang presidente ay protektor ng pulburon. Siya mismo ay nakikipagsabwatan kay Sayarot at sa iba pang mga pulburon. At siya mismo ay humiso-missing-hot. Kaya hindi talaga magiging bloody kasi ba't naman gugurgurin ni Marcos Jr. yung nagsusupply sa kanya ng pulburon? Hindi niya gugurgurin yan. Binibigyan siya ng vitamins eh. Diba? Binibigyan siya ng pangsinghot. Hindi pa ma-overdose mga jutang dininas yan sa pulburon ng mga hinayupa. Supplier nga eh. Sabi ni Goody Life, supplier nga. So yan. Ngayon, dinudurog-durog niyo si Morales, hindi niyo siya madudurog at aabangan namin sa May 13. Malinaw pa sa sikat ng araw na siya ay nag-imbestiga lamang at hindi niya inaakusahan si Bangag Jr. Pero sinira na nila ng sinira kasi totoo. Sinira si Morales na ginawa lamang ang trabaho kasi totoo na ikaw, Marcos Jr., lumuhod si Amy Marcos. Senator Amy, I'm telling you, pag hindi ka nagsalita na adik yung kapatid mo, ayoko manakot eh. Hindi naman ako katulad ng iba dyan eh. Pag hindi ka nagsalita na lumuhod ka kay Pangulong Duterte na nagpalibing sa inyong tatay para hindi lang sama sa narcolis si Marcos at nangako ka na siya ay magpaparehab at magbabagong buhay. Mabait pa nga si Pangulong Duterte kasi ang intensyon naman talaga ni Duterte noon, i-rehab ang mga biktima ng pulburon. At during that time, dahil Marcos nabudol ako ng mga hayop, so mag-a-agree ako na bilang isang supporter na, tama naman, siyempre pagkapatid mo, poprotektahan mo, luluhod-luhod ka kay Pangulong Duterte na Mr. President, huwag mo na isama yung kapatid ko, kumbinsihin ko na lang na magparehab sa Espanya. Magsalita ka, Senator Amy. Alam mo, mula puulo hanggang paa na ang kapatid mo ay bangag. Antayin nyo pa ba lumabas ang mga ebidensya? Antayin mo pang lumabas ang video at mga picture? Again, hindi po ako magdidesisyon yan ha. I'm telling you. Hindi ako magdidesisyon. Although may hawak akong blue folder, hindi ako ang magdidesisyon yan. Kaya, yan ang challenge ko sa iyo, Senator Amy. Okay? Spain and Germany, pagkakalapit lang naman yan. Alam ninyong mga lahat kayong mga magkamag-anak na si Marcos ay talagang si Kuting ay pulboronic na. Diba? Kung para ka sa Pilipino at talagang totoo kang sumusuporta kay Sara na sinasabi mo, baka marami pa tayong ilabas dito, baka magka-leche-lechehan na kayong lahat. Alam niyo yun?